Isa mapagpalang hapon sa ating lahat mga kapanalig. Ako po ang inyong kapanalig, Koy Lopez, ang kumpare nyo sa Balat ng Radyo. Ang araw po ngayon ay Sabado. Oy, salamat sa ating pambungad na tugtugan. Today is October 28, 2023, araw ng Sabado. Kamusta po kapanalig? Ayan, sana po habang nakikinig at nanonood po sa ating programa, nasa mabuti po kayo ngayong kalagayan. At ngayon po, isang malungkot na hapon dahil wala po akong kasama ngayon. Si Camille po ay nasa event. Ayan, shout out po kay Ate Camille Mungkal at kay Ma'am Apple Estrella. Magkasama po sila. Mamaya po sasabihin po natin kung nasang event po sila. But anyway, mga kapanalig, ako po ay masaya ngayon dahil tayo naman po ay nagsama-sama sa ating programang Kapanalig. Isang oras lang po ito mga kapanalig, 3 p.m. to 4 p.m. At last Saturday po, kayo po ba ay hindi nakapakinig ng ating programa last Saturday at kayo po ay na-busy or may mga gawain sa parokya? Huwag po kayong malungkot dahil pwede nyo po itong mapanood sa ating YouTube channel. I-search nyo lang po ang Kapanalig Community. At ang guest po natin last Saturday, walang iba kundi si Sister Maria Socorro L. Villar. Ayan po. At ang pinag-usapan po natin, pagsisilbi sa kapwa, pagmamahal sa Panginoon. Pero bago pong lahat, bago po natin umpisa na ating programa, samahan niyo po muna ako sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, maraming salamat sa iyong walang kapantay na pagmamahal sa amin. Naway gabayan niyo po ang bawat isa sa amin at gawing instrumento upang maibahagi sa kapwa ang bawat salita mo. At naway patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa. Panginoon, itinataas ko rin po ang mga kapanalig na may mga karamdaman na nakikinig at nanonood ngayon. Patuloy niyo po silang bigyan ng pag-asa at pagkalingin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kapanalig Hour. At eto na nga po, ako po excited na po akong ipakilala po sa inyo ang ating special na panauhin ngayon. At eto nga habang off-air po, nagkikwentuhan kami. Excited na rin po siyang ibahagi ang kanyang buhay. At nagsalamin po siya ngayon para daw po hindi mahalata ang kanyang mga mata dahil siya po ay naiiyak daw. Pero mamaya po mga kapanalig, samahan niyo po kami sa pagbabalik po yan ng ating programa. Kapanalig Hour. At muli po tayo nagbabalik sa ating programang Kapanalig Hour. Kasama niyo pa rin po ang inyong kumpare sa Balat ng Radyo, Pare Koy, at your service. Ayan, kamusta po kayo mga kapanalig? Gusto ko lang pong batiin ang mga kapanalig po natin na nakikinig sa ating mga talapihitan ngayong hapon. Kamusta po? At sa mga nanonood po sa ating social media accounts, sa Facebook page ng DZRV846 at ng Kapanalig Community. At gusto ko rin pong batiin ang mga nanonood naman po sa ating Veritas TV, Sky Cable Channel 211. Kayo po ba ay excited na makilala ang ating espesyal na panauhin dahil isa po ay isang certified kapanalig at patuloy na tumutulong sa ating mga kapanalig members sa ating foundation po ng Radyo Veritas. Okay, ang makasama po natin ngayong hapon mga kapanalig, si Sister Josefina L. Montano. Magandang hapon, Sister Josefina. Magandang hapon po at mapagpalang tanghali or hapon. Ayan. Kamusta po kayo, Sister? Meron po ba kayong gustong batiin bago po tayo mag-umpisa sa ating programa at bago po tayo mag-umpisa sa ating mga katanungan? Binabati ko po ang lahat ng mga kamag-anak ko. Galing po ako ng Marinduque. Wow. Diretso po ako dito. At ang aking mga anak, si Maria Lourdes, si Ramon, at si Maria Teresa. Kamusta naman po ang inyong biyahe, Sister? Ay, very smooth naman. At mabuti nga at hindi ako na-late. Kayo po ay galing pa ng Marinduque, no? Naku, salamat po sa pagpunta dito dahil live na live po si Sister Josefina sa ating studio. O mga kapanalig, ang pag-uusapan po natin ngayong hapon, pananalig at pag-asa sa harap ng kabiguan. No, medyo madamdamin po ata itong pag-uusapan natin, Sister Josefina, no? Matanong ko lang, Sister, no, paano po kayo naging bahagi ng ating kapanalig community? Actually, ang Radio Veritas noon pa ay nasa Fairview. And then, ilang taon na kami sumusunod doon. Ngayon, nalaman ko na dito na sa West Avenue. At walk-in lang ako. Di pumasok ako kung paano mag-donate. Ngayon, akala ko, mag-donate lang ako. Yung pala naging member na ako ng Kapanalig since 2011.
matagal na rin po, no? Opo. Bakit kayo po ay nag-walk-in po talaga rito? Opo, kasi malapit lang ako dyan sa Frisco, Roosevelt. Mm-mm. Palagi akong pumupunta rin dyan sa SM. Tapos nakita ko yung Radio Veritas, di bumisita ako para malaman ko kung ano ang meron dito. Tapos nakita ko yung mga religious article. Tapos basta nag-donate na lang ako basta. Yung pala, ngayon ko nalaman na ako member ng Kapanalig since 2011. Dahil mga kapanalig, kaya nabanggit po yun ni sister, pag nagbibigay po kasi ng pledge of support dito sa foundation, automatic, kayo po ay miyembro na po ng ating Kapanalig community. Pero kamusta naman po, kayo po ay matagal na rin pong nakikinig po sa Radio Veritas bago po kayo maging miyembro ng Kapanalig? Opo. Since nga po nung ang Radio Veritas na nasa Fairview pa nung araw, si Father Anton Pascua, si Father Larry Faraon, at saka yun nga, may program nung araw ang Lord's Flock Catholic Charismatic Ministry. Doon po ako naging member noon nung kabataan, nung 1988. Matagal-tagal na rin yung sister, no? Nabanggit nyo nga po kanina, 11 years kayong member po ng Kapanalig community. Ano po ang mga bagay na mga natutunan at naging karanasan bilang isang miyembro po ng Kapanalig dito sa Radio Veritas? Dahil sa kapapakinig at yung mga sharing ng mga ibang Kapanalig member, ay doon lumalakas ang aking pananampalataya at anumang pagsubok, wag tayong bibitaw. Kapit lang sa Panginoon. Opo, amen. Opo. Ano po ba yung mga mukhang feeling ko kasi si Sir Josefina, no, dun sa sa title pa lang natin kabiguan, parang feeling ko madami ka ng pagsubok na pinagdadaanan eh. Opo. Bali sister, no, sa iyong mga karanasan po sa buhay at pagharap sa kabiguan, ano ang iyong naging sandata po para ikaw ay maging matatag at hindi panghinaan ng loob? Maaari niyo po ba yung kwento po sa amin? Ay, pinanghahawakan ko po ang pangako ng Panginoon dahil ang pangako ng Panginoon ay hindi nasisira, hindi kagaya ng pangako ng tao. Ay siyempre po minsan hindi nakakatupad. Pero alam ko po ng Panginoon kahit lahat ng pangako niya ay talagang panghawakan natin at hindi tayo mabibigo sa lahat ng kanyang mga pangako. Yun po ang aking pinanghahawakan kasi nung pong na pass away yung aking asawa, 1999 yun. Sa totoo lang ho, buhay pa ang aking mga magulang noon. Kaya hindi ko nararanasan yung hirap. Dahil ako po ay bunso sa 9 na magkakapatid. At ako po ay talagang suportado ng aking mga magulang dahil sa aking katayuan. Dahil ako po ay may diferensya sa mata. Pero kahit na ako ay may diferensya sa mata, hanggang sa ako ay mag-aral, nakatapos naman po ako ng undergraduate po ako ng college. So nagpapasalamat din po ako sa mga magulang ko dahil hinikayat nila ako na mag-aral. Kasi kung hindi ako mag-aaral, ano ang mararating ko kung ako hindi nakatapos ng pag-aaral. At ang lahat po ng aking mga anak din ay awa ng Diyos po ay nakatapos yung aking 2 anak, si Maria Lourdes at si Maria Teresa. At ang aking panganay po ay mga undergraduate lang din po, tsaka yung si Ramon. Bagamat ang aking panganay ay kinuha na ni Lord 2 years ago. Pero batang-bata pa siya dahil magpo-40 pa lang. Kinuha na siya ni Lord. Pero napakagaan at parang hindi mabigat sa akin ang pagkawala niya dahil siguro may purpose si Lord. Kaya magaang din ang pagtanggap ko sa pagkamatay ng aking anak. Pero ganun pa lang, siyempre tuloy-tuloy ang buhay natin. Kaya kailangan manampalataya tayo at maniwala sa Panginoon na hindi tayo iiwan at nandun lang kanyang tulong sa atin. Ano pong kinamatay ng inyong anak, Sister Josefina? Sudden death po yung parang nagkaroon siya ng cardiac arrest. During nasa trabaho siya noon. And then itinakbo siya sa hospital ng Maynila. Ang tagal na naghihintay doon.
walang bumababang doktor hanggang sa inilipat siya dun sa San Juan de Dios Hospital. Pagdating doon, dead on arrival na kaagad. Yun, nangingi ako ng tulong sa barangay namin. Ayun, nagbigay naman po ng tulong yung kanyang coffin. At ang aking kapatid naman, i-donate niya yung kanyang lot sa Himlayang Pilipino. Kaya awa ng Diyos noon po ay talagang tinulungan ako ng Panginoon sa ganong sitwasyon. Sino po yung mga naging katuwang niyo naman po sa sa buhay po, sister? Brother? Sino po yung mga naging katuwang niyo po? Ay mga kapatid ko po. Sila po ang mga tumutulong sa akin. Kasi nga po ako ang pinakabunso. Sila ang tumutulong sa akin para lang pagtapos ang aking mga anak. Meron pa rin mga ang tawag dito. At least hindi ka pa rin pinabayaan ng ng mga kapatid mo, Sister Josefina. Hindi po ako pinabayaan ng Panginoon sa ginamit ng instrumento ng aking mga kapatid. Opo. Yun yung mahalaga dun kasi meron ka naging sandalan sa buhay. Opo. Pero kamusta naman po? Kanina po, habang off-air mga kapanalig, nakipagkwentuhan ako kay Sister Josefina. Kayo po ay active din po sa Lord's Flock. Ano po yung kadalasang ginagawa niyo naman po doon? Noon po ako dahil sa medyo bata pa ako nung araw, ay naging sober po ako noon. Nagsiserve din po ako noon sa Lord's Flock. Bagamat nung ako'y tumanda na, naglaylo na ako dahil sa ngayon, may nalagaan po akong kapatid na 85 years old na may dementia at multiple Alzheimer na siya. So 4 years na po ako nasa Paranaque. At ang aking mga anak nandyan lang po sa may Roosevelt. Nandyan po ang aking bahay. At yung mga anak ko naman ay kaya naman na lang malaki na, graduate na po kasi sila. Kaya na lang buhayin ng kanilang sarili sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon. So, bali ngayon, Sister Josefina, kayo po ay nag-aalaga ngayon ng inyong kapatid? Opo. 4 na taon nyo na po siyang inaalagaan? Opo. Kasi 2019, namatay na po yung aking bayaw, yung husband niya. Bago siya mamatay, nandun na po ako ng December. Hanggang ngayon, kay ate pa ako. Ang pangalan niyo po ay Nieves Calyan. Nakikinig po ba siya ngayon, Sister? Ano po, sa ngayon po, parang sinasabi niya, nung nakaraan, hindi niya na daw maintindihan yung homily, magano ba? Wala daw siya naiintindihan. Bagamat everyday, nagla-live kami ng mass, ng Radio Veritas, 6 o'clock, ganyan. Tapos pag hindi kami makatulog, 12 midnight, sinusubaybayan namin yung misa. Malaki po ang tulong sa inyo ng sister, ng stasyon po ng Radio Veritas. Ayun dahil po, lalo na po yung misa at mga ibang program na talagang nagpapalakas sa amin ng pananampalataya. Nakikwento nga sa akin ng ibang kapanalig, ito daw talaga ang kanilang ang kaibigan nga daw nilang istasyon. Opo, ang Radio Veritas. Opo, hindi nga daw po sila nag-off ng radio para at least kahit paano maramdaman nila na meron silang companion or meron silang kasama sa bahay. Opo, lalo na po yung yung The Healing Task, tapos yung minsan makakalimutin na rin. Pero sister, sa po, kayo po ay nakaka-attend na po ng ating mga kapanalig activities dito sa kapanalig community? Hindi pa po talaga. Dahil siguro ng kapansanan ko, minsan baka wala akong kasama. Yan, lalo na ngayon ko sa kapatid ko. Buti nga po at may kasambahay kami kaya nakapagbakasyon ako ng ilang araw sa Marinduque. Para at least ma-refresh din po kayo na sister. Kasi po merong nag-birthday celebrant nung October 27, Friday kahapon. Kaya kaninang madaling araw ay lumuwas na po kami para makarating ako dito sa Kapanalig.
Ayan mga kapanalig, mamaya po babalikan po natin si Sister Josefina. Ay sa mga nagtatanong po muna, medyo sumaygway lang muna tayo ngayon. Sa mga nagtatanong po mga kapanalig, paano nga ba maging miyembro ng ating kapanalig community na kagaya po ni Sister Josefina? Sa mga nakikinig po sa ating mga talapitan, nanonood sa Veritas TV, sa ating mga social media accounts, madali lang po yun mga kapanalig. Kung mag-text lamang po kayo ng yes kapanalig, i-text lamang po ang inyong full name, postal address, birthday, civil status, parokya at contact number. Ulitin ko po mga kapanalig para meron po kayong guide. I-text nyo po ang yes kapanalig, full name, postal address, birthday, civil status, parokya at contact numbers. Maaari niyo pong i-text sa ating Smart Network 0998-588-3660 0998-588-3660. At sa Globe Network naman po, maaari po kayo mag-text sa 0917-621-1902 0917-621-1902. And ang perks po yan mga kapanalig, maaari po kayo namin batiin sa inyong birthdays at maaari po kayong makasali sa ating mga raffle dito sa ating biyayang kapanalig. Maswerte po sa mga palaging nabubunot sa ating raffle, no? Lalo na po sa ating mga kapanalig members po. Kaya po sana po maging miyembro po kayo ng ating kapanalig community mga kapanalig, sa mga nakikinig po dyan sa kanilang mga talapihitan na hindi pa po miyembro ng ating community. Okay, sa pagbabalik po ng ating programa, kikilalanin pa po natin ang ating espesyal na panauhin. Kapanalig Hour. At tayo po yung nagbabalik sa ating programang Kapanalig Hour. Kasama nyo pa rin po inyong kumpare sa balat ng Radyo Parikoy at your service. Ngayon po, bago po natin balikan ang ating special na panauhin, si Sister Josefina L. Montano, batiin po muna natin ang ating mga kapanalig na nakikinig sa kanilang mga social media accounts. Hindi po sa Facebook page po muna tayo ng Kapanalig Community. Ayan, magandang hapon kay Sister Amor Mantele, kay Kapanalig Norberto Capuli. Magandang hapon po sa ating mga suki, sa ating mga suking listener. At hi po kay Kapanalig Leonila Marasigan, and kay Kapanalig Warren Gumangan, at kay Kapanalig Flo Serfida Makaspak. Ayan, magandang hapon daw, sabi ni Sister Flo Serfida Makaspak. At sa mga kapanalig po natin na nais naman pong bumate sa ating text line, mari po kayong mag-text sa ating mobile number 0918-837-4827. Ulitin ko po mga kapanalig, 0918-837-4827. At dahil po dyan mga kapanalig, dahil last Saturday ang pinag-usapan po natin ay pagsisilbi sa kapwa at pagmamahal sa Panginoon, meron po akong katanungan para sa inyo at meron po kaming inihandang premyo para sa inyo rin po mga kapanalig. Ang tanong po natin, maaari niyo po itong i-text at i-comment po at pipili po kami ng dalawang winner. Okay, handa na po ba mga kapanalig? Ang tanong po sa hapon na ito, paano mo maipararamdam ang iyong pagmamahal sa kapwa? Paano mo maipararamdam ang iyong pagmamahal sa kapwa? I-text lamang po sa text line 0918-837-4827. 0918-837-4827. At balikan na po natin ang ating special na panauhin ngayong hapon. Hi Sister Josefina. Hello. Ayan. Kamusta naman po, kayo po ba ay hindi naman na kinakabahan? Medyo. Medyo na lang, no, sister. Pero kanina, medyo na anuhan na rin. Nawala na kasi. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. At ililid ako ng Holy Spirit. Naku, kanina nga habang pinapakinggan ko po kayo, parang hindi naman po kayo kinakabahan. Okay. Opo. Kanina po, Sister Josefina, nabanggit niyo po na kayo po ay nag-aalaga ng iyong kapatid. No? Paano po yung, yung experience niyo po doon? Ay, kailangan po talaga hahabaan natin ang pasensya at ipakita talaga natin na mahal natin sila. Wag tayong wag nating papatulan kung meron man silang konting pag-uugali na, kasi nga may sakit sila. Pero awa ng Diyos, ang aking ate ay malumanay magsalita. Kung minsan nagsusorry pa nga siya pag nalalaman niyang
nagkakamali siya. Tapos minsan nagpapaalam na eh. Sabi niya, Josie, mamamatay na ako. Sabi ko naman, ate, hindi ka pa mamamatay kasi malakas ka pang kumain. Sabi niya, sabi kong ganun. And then, at saka, hindi niya na naaalala yung present na, halimbawa, kumain na siya. Ngayon tatanungin niya, kumain na ba ako? Sabi ko naman, oo ate, kumain ka na. Siya, palagi siyang nawawala sa isip ba? Pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya, pinabadama ko sa kanya na talagang inaalagaan ko siya mabuti. At saka, pinapaliguan ko siya. Pero may time na ayaw niyang maligo. Inaabot minsan ng isang buwan dahil may sakit daw siya. Sabi ko naman, kung may sakit ka ate, kailangan kang araw-araw maligo para maging presko ka. Sabi ko ganun. Pero, awa ng Diyos naman, hindi pa naman, nakakalakad pa rin siya. Kailangan nasa tabi mo lang siya, just in case, halimbawa, ma-out balance siya, masasalo mo siya. At saka, siya pa rin ang kumakain mag-isa. Hindi pa kailangan subuan siya. Yun lang. Kailangan i-guide mo lang siya kung anong dapat niyang gawin. Minsan, pagka gusto niyang pumunta sa banyo, isasabihin mo sa kanya na kailangan pumunta siya sa banyo. Kung ano man ang dapat gawin sa banyo, halimbawa magpupo, ganyan. Kasi hindi na rin niya alam kung saan siya pupunta, anong gagawin niya. Kaya iginaguide siya kung ano ang dapat niyang gawin. Para siyang bumalik sa pagkabata. Ipapaunawa mo sa kanya talaga kung ano ang nangyayari sa kanya, gano'n. Buti po hindi po kayo napanghihinaan ng loob, no? Hindi po. Sa loob ng 4 na taon. Opo. Dahil sa pagmamahal ko sa Panginoon, ay kailangan mahalin ko din po ang aking ate. Ito ko, pasensya na eh. Yan po. Naiyak ko baka, sister? Sorry. Yan, sana po sister, naging nakatulong din po sa inyo ang mga programa po ng Radyo Veritas. Opo. Kayo naman po ay palagi naman po nakatutok. Opo, lalo kung halos lahat ng program. Kasi siyempre iba-iba ang mga experience ng mga tao, tsaka yung mga paliwanag ng mga pari natin na nabubuhayan ako na kailangan kumapit lang sa Panginoon at walang imposible sa Panginoon. Amen. Sister, matanong ko lang, no? Ano naman po ang dahilan ng inyong pagtulong ng bukal sa loob sa inyong kapwa po? Siyempre po, pag kayo ay nablibless ng Panginoon at kailangan i-share din po natin yung blessings na natatanggap natin sa Panginoon dahil yun po ay pinagkatiwala sa atin at kailangan nga naman na tumulong tayo sa kapwa. Dahil hindi naman alam ng Diyos ang ating kalooban at hindi naman siya natutulog para tayo ay bigyan niya ng rewards kung ano man ang ating ginagawang kabutihan sa kapwa. At kung mayroon mang pagsubok, basta wag lang tayong bibitaw sa Panginoon dahil siya lang ang makakatulong, wala nang iba pa. Amen, sister. Sister, ano naman po ang inyong maipapayo sa lahat ng mga kapanalig na dumadaan sa matinding pagsubok sa buhay pero patuloy pa din na nagbibigay ng tulong para sa ibang nangangailangan po? Ay talagang kailangan, kung may mga pagsubok, kailangan manalangin. Huwag tayo magsawang manalangin at wala naman, talagang yun lang sandata natin, manalangin ng manalangin at i-lift up sa Panginoon kung ano man ang ating magiging problema upang maging magaan ang ating problema at siya lang din naman ang tutulong sa atin
at bibigyan tayo ng instrumento ng Panginoon kung sino man ang taong tutulong din sa atin. Vice versa lang naman niya, give and take, ika nga. Buti po, Sister Josefina, no, sa kabila po ng inyong mga pagsubok sa buhay, hindi niyo po ba naitanong kay Lord na bakit ka binigyan ng mga ganitong karanasan sa buhay? Bakit ako? Wala ka ba mga ganong mga katanungan? Wala naman. Pero sa totoo lang, kung ikaw ay binigyan ng pagsubok, ikaw ay, yun nga, kaya nga sinabing pagsubok ay dahil susubukan ka niya kung hanggang saan ka, kung hanggang saan ang iyong pananalig. Kaya kailangan talagang manalig ka at ikaw ay tutulungan ng Panginoon. Amen. Sabi nga daw wala namang binigay ang Diyos na problema at pagsubok na hindi mo kakayanin. Yes. Saka every gising is a blessing. Yes, amen. Yan po ang lagi natin tatandaan, mga kapanalig. Sa lahat po ng mga kapanalig na may mga pinagdadaanan din sa buhay, wag po tayo mawalan ng pag-asa, di ba, si Sister Josefina? Kasi habang may buhay, may pag-asa. At patuloy pa rin po tayong ngumiti kahit na mahirap talaga ang mga karanasan na pinagdadaanan natin. Tayo naman po ay may kanya-kanya talagang pagsubok. Pero dapat wag natin paano ba to? Wag natin iwaglit sa ating mga sarili ang panalangin. Dahil yun po ang pinakamabisang paraan para tayo po ay maging matatag sa lahat po ng pagsubok na ating pinagdaraanan. Amen! Amen! Ayan na, mga kapanalig. May iba po ako sa mga hindi pa po sa mga hindi pa po miyembro po ng Kapanalig community dito sa ating Radyo Veritas, ay maaari po kayo mag-text sa 0998-588-3660. Bago po natin balikan ang ating special na panauhin, bitinin lang po namin kayo, mga Kapanalig. Mag-text lamang po kayo sa 0998-588-3660 ng Yes Kapanalig, full name, postal address, birthday, civil status, parokya, contact numbers. Mag-text po sa Smart Network 0998-588-3660, sa Globe Network 0917-621-1902. At meron po tayong tanong ngayong hapon. Ang tanong po natin, paano mo maipaparamdam ang iyong pagmamahal sa kapwa? Ikaw, kapanalig, paano mo maipararamdam ang iyong pagmamahal sa kapwa? Mag-text lamang po sa ating text line 0918-837-4827. Ulitin ko po, 0918-837-4827. At ibahagi niyo po sa amin ang inyong magandang kasagutan, dahil malay mo naman, kapanalig, ikaw na ang mapipili namin mabibigyan ng special na regalo. At eto na nga, mga kapanalig, no? May nag-text po sa ating text line. Basahin po natin from 6584. Sabi niya, good PM po. Share ko lang po. Ako, para sa akin po, na ipapakita ko po ang pagmamahal sa aking kapwa sa pamamagitan ng pagtulong sa kaibigan kong nagpapadialysis. Kahit po lakas ko lang ang maitutulong sa kanya, ay malaking biyaya na po sa Panginoon. Dapat po tayong magpasalamat sa kanya sa tuwina. Thank you po, si Kapanalig Pati Mendoza from Baliwag, Bulacan. Magandang hapon po sa mga tiga Baliwag, Bulacan. From 6584 naman po, parang same lang po. Same lang ba? Same lang. At eto naman from 3198, good PM, Brother Parkoy and Sister Camilo. Pagpalang hapon, nasa mabuting kalusugan kayo lahat sa Veritas. Maraming salamat. Esther M. Salandanan from Caloocan City. God bless all. Ayan. Magandang hapon po at Taiwan Maria Luz Campos. Ako din po na-stroke. Ayan, maraming salamat po. Esther M. Salandanan from Caloocan City. And God bless po Sa mga kapanalig po pala na patuloy po na gustong magbigay ng tulong pero natatakot pong lumabas ng kanilang mga tahanan, huwag po kayong mag-alala, mga kapanalig, dahil ang Radyo Veritas po at Kapanalig Community ay may inilaunch po na Pledge on Wheels.
Ano po ba ang Pledge on Wheels? Ito po ay pick-up pledge na tinatawag. Maaari po kayo magpa-schedule sa inyong mga kapanalig coordinators para po kayo po ay puntahan po mismo sa inyong mga tahanan at pick-upin po ang inyong mga pledge of support para sa ating Radio Veritas Foundation. At kami po ay nagpapasalamat mga kapanalig kasi dahil sa hirap din po ng buhay ngayon, alam naman natin na hindi talaga madali ang kitain ng pera, pero patuloy pa rin po kayong tumutulong para tumulong po sa ating mga kapanalig members dito sa ating kapanalig community. Kaya po kami po ay lubos pong nagpapasalamat po sa inyo. At sa mga kapanalig naman po na nais pong magbigay sa ating bank account, ito po ipa-flash po natin sa screen para at least po meron po kayong guide. Kung kayo po ay BDO, and sa BDO po, ito po, i-ano ko lang po yung number 001-6300-11876, and sa mga nakikinig po sa kanilang mga talapihitan para may guide po kayo. Sa Metrobank naman po, maaari po kayo ito po ang Metrobank Savings Account number po natin, 0763-0762-70210. Kung kayo naman po ay may BPI, ito po ang savings account po natin, 213-325-191, sa PNB 105-910-013-091, at sa Union Bank naman po ang savings account po ay 0004-8001-9393. Ang account name po yan ay DZRV Radio Veritas IR Incorporated. Okay. Okay, mga kapanalig, sa pagbabalik po ng ating programa, makikilala po natin si Sister Josefina Montano. At tayo po ay nagbabalik sa ating programa, Kapanalig R, at kasama niyo pa rin po ang inyong kumpare sa balat ng radyo, Pare Koy, at your service. Ito mga kapanalig, ako po ay natutuwa ngayon na marami pong nagbibigay ng kanilang kasagutan sa ating tanong na paano mo maipararamdam ang iyong pagmamahal sa kapwa. O kapanalig, mag-text po sa 0918-837-4827. Ulitin ko po, 0918-837-4827, at sagutin ang katanungang paano mo maipararamdam ang iyong pagmamahal sa kapwa. Pero bago po natin iparamdam ang pagmamahal kay Sister Josefina ngayong hapon, batiin po muna natin, Sister, ang mga nanonood sa ating Facebook page sa DZRV 846. Ayan, magandang hapon kay Kapanalig Virgie Ronoloniegas. Ayan, magandang hapon. At kay Kapanalig Magdalena Martin, kay Tisog, tama po ba? Tisog or Tsug Junior Muto, kay Marisa Ferrer, kay Kapanalig Warren Gumangan, kay Kapanalig Amanda Sagmit. Ayan, magandang hapon, Brother Koy, nakikinig ako. At Julieta Gomez at Donna Batalon, Bagumbong, Caloocan. Hello po sa mga tiga Bagumbong, Caloocan. At magandang hapon din po kay Kapanalig Hilario Chan, kay Kaligay Reyes, gandang maulang hapon Kapanalig. Ayan, sa inyong stasyon, God bless your program. At gusto ko lang din pong batiin si Ma'am Apolan Estrella and si Ate Camille Mungkal. Ayan, magandang hapon sa inyo, ingat kayo dyan sa event na pinuntahan nyo. At basahin po muna natin yung mga kapanalig na nagbigay po na kanilang sharing sa ating tanong na paano mo may pararamdam ang iyong pagmamahal sa kapwa. From 9951, ang tanong, eto nga, para sa akin, maipapakita at maipararamdam ko ang pagmamahal sa aking kapwa sa pamamagitan ng mabuting pakikisama ko sa kanya, at kung kailangan niya ng tulong, tutulungan ko siya ng buong puso at sa abot ng aking makakaya. At kung may suliranin siya, una, papayuhan ko siya na wag mawawalan ng pag-asa dahil sa kanya lumapit lang at magtiwala sa ganyang paraan. May pararamdam ko ang pagmamahal ko sa kanya. Salamat po. From Jinky Andrade Montalban, from Montalban, Rizal. Magandang hapon po. Kapanalig, huwag niyo po kalimutan ilagay kung saan po kayong lugar, ha. From 8063, hi Brother Koy, sa pamamagitan naman po ng pagbibigay ng panahon sa pakikinig ng problema or problems niya, tulong, pagkain at panalangin. From Mini Yumol, from Laguna. Shout out po sa mga tiga Laguna. From 7118, ito naman po ang kanyang share. Good afternoon Brother Koy at mga kapanalig. Ang
kakawang gawa ay napapahalagahan sa maliit na bagay na makiramay sa kanilang nararamdamang kahirapan, at paghipo sa kanila ay tulad ng paghipo ni Lord sa kanilang buhay. Salamat sa Diyos sa paghipo sa akin ng Diyos upang gampanan ko ang aking tungkulin sa parokya at sa komunidad bilang volunteer. Naway magampanan ko ang misyon sa kabila ng aking karamdaman. Isama po ninyo sa inyong mga dasal. God bless you us all. Brother Edelberto Chan Jr. ng St. Clair Subdivision ay Concepcion 1, Marikina City. And hello po sa mga taga Marikina. Balikan na po natin si Sister Josefina Montano. Ayan. Kamusta po, Sister? Okay naman po kayo, no? Okay na. Meron lang po akong last question po sa inyo, Sister, no? Ano ang inyong mensahe po sa lahat ng mga kapanalig na patuloy na nakasubaybay sa ating himpilan at programa? Sa lahat ng mga miyembro ng mga kapanalig at mga hindi pa miyembro, sumali na kayo at magiginhawahan kayo lalo na sa pananampalataya. Okay na po yan, Sister. Ayan. Basta kumapit lang tayo sa Panginoon. Huwag tayong magsawang manalangin na manalangin. Yun ang mahalaga, no, Sister Josefina, no? Huwag tayong magsawang manalangin sa lahat ng ating ginagawa. Dapat nga po, kahit araw-araw manalangin, wala pong problema dyan. Magpasalamat palagi rin sa Panginoon. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Sister Josefina, meron po ba kayong gustong din pong batiin bago po magtapos ang ating programa? Wala na. Wala naman po, no? Parang may nilista po kayo dyan kanina. Wala naman na po, no? Wala naman. Ano po ang inyong mensahe naman po sa inyong mga mahal sa buhay? Basta tayong lahat ay magmahalan, magunawaan sa bawat isa at gagaan ang ating buhay at talagang habang buhay tayong mananampalataya sa Panginoon. Amen. Meron po ba kayong gusto ibigay na mensahe sa iyong kapatid po na inaalagaan ng 4 na taon? Ate, basta manalig ka lang, kumapit ka lang sa Panginoon at walang imposible sa Panginoon. Tayo ay tutulungan niya hanggat sa tayo'y nabubuhay. Yun lang po. Amen. Sister, magbabasa po muna tayo ng ating mga kapanalig na nagbigay po ng kanilang sharing dito sa ating tanong, paano mo maipararamdam ang iyong pagmamahal sa kapwa? From 6584, good PM po. Share ko lang po, ako po para sa akin ay papakita ko po ang pagmamahal sa aking kapwa sa pamamagitan ng pagtulong sa kaibigan. Nabasa po natin to kanina, no? Okay, next naman po, ito naman po from 1816 or 1816. Maybe we can save our future generations from corrupt officials election. Iba naman po yung kay Sister Emelda. Okay. Dito ko, more vote by, no more vote, no. Okay. Kasi malapit na po ang ating election po. Next week na po ito ng boto. Mga kapanalig, pumili po tayo ng karapat-dapat na ihalal bilang isang opisyal ng ating barangay. At tayo po ay manalangin din po na maging mapayapa po ang ating election o ang ating local election. From 3482 naman, ito po ang ibinahagi niya naman, no? Good PM po. Ako po, paano ko po ipaparamdam ang tulong sa aking kapwa? Kakausapin ko siya at yayakapin. Kausapin at yakapin pag siya ay may problema at ipagdasal na anuman ang kanyang kailangan, umasa lang sa Diyos. Amen. Kayo po, sister, paano mo maipararamdam ang iyong pagmamahal sa kapwa? Sa pamamagitan na kung ano man ang kanyang problema at kung ano man kanyang kailangan, ipanalangin. Yan ang unang-una, ipanalangin upang sa ganon ay sagutin ang kanyang problema.
Para gumaan. Hindi naman mahalaga kung ikaw ay kaibigan, halimbawa may kaibigan ka na may problema, hindi naman mahalaga yung financial minsan, no? Mahalaga yung meron kang kaibigan na meron kang ng payo. Oo, mahingi ng payo, kaibigan na handang makinig sa mga problema mo. Yun ang pinaka-importante sa lahat, no? Doon mo pwede mo ipakita kung paano mo may pararamdam ang iyong pagmamahal sa iyong kapwa, sa kaibigan, or sa iyong mga mahal sa buhay. Tsaka siyempre, mahal na mahal siya ng Panginoon. Yan ang kailangan niyang tandaan. Mahal siya ng Panginoon at hindi siya iiwan. Yes, amen. Isang palakpak naman dyan. Marami ng palakpak ang ginawa ng ating kasama sa Taguig. Salamat, sir. Ang nga pala, mga kapanalig, Sister Josefina, no? Maraming salamat po sa pagbibigay po ng pagkakataon na makabisita po kayo dito sa studio po ng Radio Veritas, sa stasyon po. Dahil kayo po ay taga Marinduque, paano bumiyahe pa po talaga kayo para sa ating programa. Kami po ay nagpapasalamat po sa inyo. Ako rin nagpapasalamat at nagkaroon ng experience kung paano magsalita sa isang stasyon. Bali, ito po ay first time niyo po na first time ma-interview po sa sa radio. Opo. Kayo naman po ay masaya. Kamusta naman po ang experience? Masaya naman po. Gaano po kasaya? Kasing saya ng 100%. Ayun. Isang palakpak nga dyan, sister. Ayun. Yun ang mahalaga. No? Dapat lagi po tayo maging masaya. Sister Josefina, maraming salamat po sa pagkakataon. At ako po ay natutuwa dahil kayo po ay nakita ko po kayo personal. Nang una po ay nagkaka-chat, nagkaka-text sa mga kapanalig coordinators. Thank you po dahil kayo rin po ay naging bahagi po ng ating kapanalig community at patuloy po kayong tumutulong sa ating foundation kahit kayo po ay marami na rin pong pagsubok na hinaharap. No? Nagagawa niyo po rin pong tumulong sa inyong kapwa. Salamat po. Salamat din po, pare Koy. Okay. Thank you po, Sister. Ito mga kapanalig, ang pinag-uusapan po natin sa mga bagong bukas pa lang po ng kanilang mga talapihitan, no? Ang pinag-uusapan po natin pananalig at pag-asa sa harap ng kabiguan. Ayan, ang kasama po natin live sa ating studio si Sister Josefina L. Montano, ang ating certified kapanalig. At ito na po ang ating mga announcement ngayong hapon, mga kapanalig, no? Sa November 4, Saturday, 9 a.m. to 11 a.m. Ayan po ang ating Kapanalig Day. Yan, sana po makita-kita po tayo sa November 4 sa ating Kapanalig Day, alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. At syempre po sa mga kapanalig po natin na gusto pong makapag-avail ng ating Veritas Navidad, pag kayo po, o paano po ba ang proseso, pag kayo po ay nag-pledge ng 1,500, kayo po ay makareceive ng Veritas Navidad. Yan, nakikita niyo po sa inyong screen. Napakaganda po niyan, mga kapatid. Hindi lang po ako nakapagdala ng actual, pero next Saturday po, ipapakita ko po sa inyo, kasama po niyan si Ate Camille Mungkal. At meron din po tayong bago ngayon, no, mga brother and sisters, no. Pag kayo po ay nag-pledge ng 2,000 pesos, kayo po ay makaka-receive ng Veritas Navidad at meron din po kayong Kapanalig Ictus t-shirt. Mamimili lang po kayo dyan, mga kapanalig, black or white. Isa lang po ang inyong t-shirt na marireceive po. Bali, ang tawag po dyan ay Christmas bundles po natin. Sana po makapag-avail po kayo at makapag-pledge po kayo para sa ating foundation po sa Radio Veritas. Okay? At kung kayo naman po ay merong GCash at mabilis lang po ang proseso, maaari po kayong mag-text sa ating GCash account 0998-588-3660. Ayan, ulitin ko po, kapanalig, i-note nyo po ito, isulat na po sa inyong mga papel. Ito po, 0998-588-3660. At kung kayo naman po ay nakatutok sa ating Veritas TV, ayan, meron po yan sa screen po natin, pwede nyo pong scan dahil ayan po ang ating QR code. At wag pong kalimutan, pag kayo po ay nag-pledge, pagbigay alam lamang po sa inyong kapanalig coordinator, tumawag po sa telephone number 8925-7931-239 local 128 or mag-text sa 0917-621-1904.
At eto na nga mga kapanalig, matatapos naman po ang ating programa. Samahan niyo po kami next Saturday po. Kasama po dyan si Ate Camille. Makasama na po natin si Ate Camille next Saturday. Kaya naman, mga kapanalig, salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pagtutok sa ating programang Kapanalig Hour. Ako po inyo kapanalig, Koy Lopez, ang kumpare nyo sa Balat ng Radyo na nagsasabing every gising is a blessing. Sumayin niyo po ang katotohanan. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Eh, Kapanalig Hour. Panalangin kay San Roque.